Siyempre sa lahat po ng aking mga subscriber, ay wala naman po akong hinangad dito, kundi sana manawari ay ligtas kayo sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas kayo sa anumang uri ng sakit, ligtas kayo sa anumang uri ng mabibigat na problema, bagkus ang darating na lamang sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan, at dito naman po sa mga senador at mga congressman na mga kawatan, isa lang po ang pwede ko sabihin sa inyo, mamatay na lang kayong lahat. Kasi kayo po ang talagang piste ng lipunan. Kayo yung totoong mga salot sa lipunan. Kayo yung mga nagkatawang tao na mga demonyo. Mga demonyong mga nagkatawang tao. At kayo po talaga yung salot. At kayo ang talagang mas masahol pa sa demonyo, mas masahol pa sa Satanas ang pag-uugali ninyo, mga yawa kayo. Anyway, at pupunta po tayo dito sa, tatalakayin lang po natin itong nagsimba. Nagsimba po itong si, sino to? Ito po, si Leila de Lima, si Chel Diokno, at saka po itong singiwi, yung si Percy Sandanya, si Lacson, at saka si Soto. Kasama na rin po pala si Luis Tro, yan. Sabay-sabay po sila nagsimba. Pero ipapakita ko po ito, may alam, Pero ang nakakapagtaka po doon, ay habang nakaharap sila dito sa isang rebulto, ayaw ko kung anong rebulto ito, habang nakaharap sila, hindi pa sila na nangangalagit na sa kanilang pagdarasal, nakaganyan sila, abay, sabay-sabay po nagkatumbahan itong si Luis Tro, si Toto Soto, si Lacson, si Ngiwi, at saka itong si Chel Diokno, saka si de Lima. Yan po sila, Ayan. Yan po yung si de Lima, si Chel Diokno, at itong si Ngiwi, si Lacson, at saka si Soto, at yung naka-blue po ay si Luis Tro. Diyan po sila nakaharap. Diyan, hindi ko po alam kung rebulto po yan, kung anong klaseng rebulto yan. Diyan sila nakaharap. Tapos, sabi ko nga po, ay hindi pa sila nakakangalahati sa kanilang pagdarasal, ay nagkatumba-tumba po silang lahat. Sabay-sabay po sila nagkatumbahan. So, ngayon ay wala po akong idea kung ito po ay nagkamatay itong mga ito, pero dapat lang siguro nagkamatay na ito. Yun naman lagi ang hinihingi natin dito, di ba? Magkamatay na lang sa... At saka isa pa, nabanggit ko na rin po na itong ito ay sila ang susunod kina Tambaloslos na nung linggo, di ba, inilibing na si Tambaloslos. Saka yung tatlo silang inilibing. Ay ngayong linggo, ito na po ang ililibing. Kasi nagkanda tumba-tumba na po sila. Aywan ko sino yung rebulto na yan na dinadasalan nilang ganyan. So, ano kaya nga ibig sabihin? Ba't nagkanda... Mayakan po talaga daw unat na unat daw talaga. Para bang yung tinamaan daw ng kwan, parang sinipa ng kabayo, nagkwan daw sila sabay-sabay daw silang humapay, nagkatumba-tumba. Ano kaya yun So anyway, yun po yung ating nakuhang informasyon. At sana nga lang at yun na yata, yun po yung ililibing na, sigurado na po yan ililibing sa linggo. Ayan po yung mga lilibing sa linggo. Kaya para masiguro po ninyo, kung ito nga yung mga ililibing sa linggo ay nasa link po ang kasagutan niyan. Tingnan nyo naman po sa link ng sementeryo, kasi nandoon po yung link. At para masiguro ninyo kung ito nga yung mga ililibing sa linggo, So, kalimutan na natin yan, mga ililibing na yan. At dapat lang talaga na magkamatay itong mga ito dahil yun naman lagi ang sinasabi natin dito. Bakit nga ba yun lagi ang pinagdarasal ko rito? Una,
Hindi na kayo naawa sa mga kababayan natin. Kabi-kabila yung mga patayan ngayon. Kabi-kabila yung mga hold-upan ngayon. Kabi-kabila yung mga gutom na gutom nating mga kababayan. Kabi-kabila yung mga tao na kapwa natin Pilipino na walang masaing. Tapos kayo nagpapasasa kayo sa pera ng bayan. Kaya ganun na lang po ang paghahangad ko rito, na ipagdasal kayo na magkamatay na lang kayong lahat ng mga putang ina ninyo. Ano? So, yan po. At sige, kalimutan na natin yan dahil talaga namang ililibing naman yung mga yan. At ito naman po yung ating bigyan ng pansin. Ito po bang mukhang ko na po ito. Sa totoo lang po, patahitahimik itong China. Pero hindi po natin alam, baka bigla na lang, paggising ninyo kinabukasan, nandyan na pala, nagkanda, tumba-tumba na pala yung mga panayan. Mga tao na nandyan sa malapit sa mga EDCA na yan. Ito, at talagang Umiinit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Japan at China dahil sa pahayag ni Japanese Prime Minister Sanei Takaichi ukol sa Taiwan. Sabi kasi ng Japanese Prime Minister, mapipilitan ng Tokyo na gumamit ng puwersa at militar kung gagamit ang Beijing ng warships at military actions para sa coup. Umiinit ang tensyon ngayon sa pagitan ng Japan at China. Kung inyo pong matatandaan kahapon po ay aking ipinarinig sa inyo, yun pong sinabi ng presidente ng Taiwan na kung mababawi ng China ang Taiwan ay isusunod na nilang kunin itong Japan at saka itong Pilipinas. So baka itong pagtahimik nitong China ngayon, kasi napakarami daw po talagang mga barko na dyan sa West Philippines At so hindi po natin alam. Mahirap po itong tatahitahimik. At mamaya ay bigla na lang sasambulat sa atin yung mga kung ano-ano mga virus dyan na pakakawalan nitong China. At ngayon siguro, palagay ko, sama-sama tayong manawagan na lang. Ako, sa totoo lang, hindi ko na hindi na kailangan ipaglaban itong Pilipinas Hindi na. Kung ako lang masusunod, i-give up ko na ito. Kung ako lang. Pero siyempre, maraming babatikos dito sa sinasabi kong ito. Pero, ganito lamang po yan mga kaibigan kung bakit ko sinabi ito. Una, kaya ko sinabi ito, kung ako lang ang masunod, i-give up ko na ito. Dahil wala na pong kapag-asa, lalo na po itong mga kabataan natin. Ito po mismo mga kabataan natin na tinagurian natin ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Pero ano pa ang pag-asa natin dito sa mga kabataan ito? Kung nalason na rin ang utak nitong mga kabataan ito dito sa mga putang inang mga congressman at mga senador na ito na puro mga magnanakaw, mayroon pa bang matitino? Wala na po. I'm telling you. Kaya kung ako lang, pwede na natin sabihin sa China na gawin na nila yung gusto nilang gawin, huwag naman nilang pasasabugan tayo dito ng virus or anumang mga sakit na yan. Dahil alam ko po, pag yan po ang ginamit nila, yung lason na yan, ang chemical bomb na yan, ay wala pong matitira ang mga Pilipino. Maliban na lang dito sa mga subscriber ko. Kasi sila yung mga tinuruan ko kung paanong salagin yung mga lason or virus na pakakawala ng kalaban. So, ilan lamang po itong subscriber ko. So, ibig sabihin, lahat po ng mga Pilipino, magkakamatay po yan. Kasama po itong mga batang walang kamalay-malay. So, yun po ang sinasabi ko. So, ngayon, kung ako lang talaga sinasabi ko, ang hirap mahalin ngayon ng Pilipinas. Ang hirap ngayon na ipaglaban mo, ang hirap magbuwis ng buhay
para sa Pilipinas. Dahil unang-una, ang pinaglalaban mo lang naman dito ay itong mga magnanakaw. Imaginin mo, itong mga mayroon tayong pulis at saka sundalo. Sino ang ipinaglalaban nila ngayon? Ang ipinaglalaban lang nila itong mga bangag at itong mga kawatang mga politiko. Pansin ninyo, yan ang mga pinaglalaban ito na nasa mandato nila na ang kailangan nilang protektahan bayan at ang taong bayan. Pero iisa lang yung mga pinaglalaban nila. Ito lang mga bangag na nandyan sa palasyo. At saka yung mga congressman, senador na nandyan sa pwesto. Dahil kung inyong po matatandaan, maliwanag po yan. Yung kumalat na video, yung pag-uusap ni Browner at saka ni Saldico, yung mali-malitang pira. Paano pa nilang ipaglaban ang taong bayan ay wala namang binigay tayo ng mga malita sa kanila. Yun nga po sinasabi ko. Sana nga lang, nagsabi na lang kayo. Dahil ilang malita ba yan, tinanggap ninyo para lang kubin or kaputihan ninyo itong mga bangag na nandyan. Ilan bang malita ang binigay sa inyo? Sige nga po, pakibanggit nga po rito. Ay ano kaya ngayon kung dudublihin ko, kung gaano man kalaki ang amount na yan, para ngayon bumaliktad na kayo. At girahin nyo na yung mga bangag diyan. Sige nga, ito hindi po biro ito. Hindi ito joke, hindi ito kung ano pa. Kung magkano man dudublihin ko yung mga binigay nila. Para lang masabi na talagang lumaban kayo para dito sa mga kapwa nyo Pilipino at sa bayan ninyo. Kung kayo nga na mga sundalo at mga pulis na yan ang sinumpaan ninyong tungkulin, ang para protektahan ang bayan at ang mga taong bayan, sumumpa kayo dyan na poprotektahan ninyo yan. Ay kami pa kaya na ordinaryong Pilipino ang makikipaglaban ng patayan para sa bayan na to? Palagay ko po ay wala nang gustong lumaban ng patayan. Sa totoo lang po, ayaw ko na rin ng mga pasakop dito sa sa Amerika. Ayaw ko rin naman pasakop sa kahit na sino, sa totoo lang. Pero kung ito naman ang makakapagligtas dito sa mga kabataan natin na ngayon pa lang nila tatahakin yung kanilang magiging kapalaran, bakit hindi? Bakit hindi natin isuko ito kahit kanino? Kung ito lang ang magiging kabayaran para lang huwag maudlot or huwag lang masira yung mga pangarap nitong mga kabataan to sa kanilang mga hinahangad pang magandang buhay. Ibigay mo dito sa Amerika ito. Ay putang ina. O ubusin lang yan ng Amerika. Lalo na itong mga natural na resources natin dito. Pagkatapos yan, tawabayaan na rin tayo niyan. Maniwala kayo. Wala pang ginawang matino ang Amerika. Tandaan po ninyo, wala. Kahit kailan walang ginawang matino. O anong sinasabi ninyo dito sa sa mga tulong daw kuno ng Amerika? Wala pong tulong. Alam niyo po kung mayroon man na ibigay, dumiritso po yan lahat kay bangag. Wala pong naitulong ang Amerika sa atin, sa totoo lang. Ang naitulong ng mga Amerika sa atin, yung nag-iwan sila rito ng napakaraming bata, napakaraming inanakan nila ng inanakan, yung mga kababayan natin dyan sa Clark, sa Angeles, yan po yung mga iniwan ng mga Amerikano. Yung mga anak nila, yung mga American. Yan yun. Pero sabihin na
na itinulong, babayaran. Kagaya po nito ngayon. Hindi nyo natatanda nito nga Ukraine. Sinulsulan niya ni Trump na makipaggira. Oh. Ngayon, nung nasa kalagitnaan na ng kwan, binuhusan ni Trump ng mga armas yan, nabaon na ngayon ang Ukraine sa utang sa Amerika. Ganon din dito sa Israel. Ganyan din ang ginawa. $1,000,000 yung halaga ng mga kung ano-ano mga bomba na binigay sa Israel. Babayaran po yan ng Israel. Wala pong libre dyan. Tandaan po ninyo yan, sasabihin kampi-kampi. Hindi po totoo na ipaglalaban ka all the way ng Amerika. Yan ang pakatandaan ninyo. Oh. Ngayon, kaya ngayon sinasabi ko rito, kung wala man tayong susukuan, ay maanong manahimik na lang tayo na wala tayong papanigan na kahit na sino. Ha? Wala tayong papanigan na kahit na sino. Tama yung ginawa ni President Duterte na kaibigan ng lahat ang Pilipinas at wala siyang pinanigan. Oh. Ay itong bangag na ito, putang ina, pumanig dito kay Trump. Akala niya maging malakas na siya, ay ngayon sinasabihan na siya ni Trump kayo na bangag. Oh. Tapos kumalat pa yung kanya pang pagsisinghot, kumalat na po hanggang White House. Yung pagsisinghot itong bangag na ito, kaya nasabi ni Trump na bangag. Kasama yung asawa niya na yan. Grabe. Ewan ko kung ano pa yung mga na-record ko dito. Huh? Talagang kwan. Ito, kabi-kabila po ang rally. Wala pong tigil kararally. So, kailangan ko pa ipakita ito. Oh. Kabi-kabila yan. Oh. Siguro hindi ko na kailangan ipakita pa dahil alam nyo na ito eh. Anong mangyayari sa bansa natin kung ganito kagulo? Anong mangyayari dito sa mga Pilipino kung ganito kagulo? Hindi pa, wala pa nga tayong gira eh. Ang gulo na. Wala pa tayong gira, gutom na ang mga Pilipino. Kaya yung sinasabi ko nga na pag umabot tayo doon sa punto na sumagad na, walang dapat sisisihin kayo kung hindi kayo mismo. Kung umabot na sa punto na pag nahuli namin kayo, babalatan namin kayo at ibababad sa suka at asin at sili. Tapos ibibilad namin sa araw, sa tirik ng araw, habang nilalatigo kayo mga putang ina nyo, hanggang sa mamatay na kayo. Kasi yun ang dapat para sa inyo. Deserve ninyo ang ganong pagtrato. Dahil hindi nyo man trinato ng ganon ang mga kababayan natin, mas masahol pa. Diyan lang sa mga pagnanakaw ninyo, ang dami nyo ng pinatay na kapwa ninyo Pilipino. Ang dami nyo ng ginutom na kapwa ninyo Pilipino. Kagaya lang yung na-disgrasyang gagong Pimentel na yan. Yung matandang nakluban na yan, na animal na yan. Yung bumangga yung kanyang motor sinasakyan. Ganda ng motor niya. 3 wheels pa. Yung motor niya. $1,000,000 po yan. Oh, bumangga. Hindi pa natuluyan yung putang inang Pimentel na yan. At ang kwan pa niyan, ang matindi pa niya na 2 bilyon yung pinagpa-construction niya doon sa garahe ng mga napakagaganda at napakamamahal niya mga sasakyan. 2 bilyon po. See? Kaya ito yung mga nasa listahan ko, itong mga hayop ito. Pag umiba yung ihip ng hangin, maniwala kayo sa akin. Panggigigilan ko kayo. Panggigigilan ko kayo mga buwaka ng ina nyo, mga magnanakaw kayo. Buwisit kayo.
Sa lahat po ng mga subscriber ko, pasensya na po kayo. At ito lamang po ang huli kong masasabi sa inyo, na pakaingat po kayo lagi at makiramdam, dahil baka nananahimik lang itong China, bigla na lang pong aatake yan. So, ganun na lamang po, at gusto ko po lagi kayo napapaalalahanan, dahil iisa po ang purpose kung bakit hindi ako tumitigil sa pagpapaalala sa inyo, dahil mahal na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.